May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na parang hindi mo marinig ang Diyos? Parang paulit-ulit kang nananalangin, ngunit tila wala siyang sagot? Maraming beses tayong nakakaranas ng ganitong pakiramdam na tayo'y nag-iisa, hindi pinapakinggan, at tila hindi nadirinig ng Diyos ang ating pagluha. Ngunit ito ay isang kasinungalingan. Ang Diyos ay laging nakikinig. Kahit hindi natin agad makita o maramdaman ang kanyang sagot, naririnig niya ang ating bawat hinaing at lumalapit siya sa mga pusong wasak at sugatan. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago at hindi niya tayo pababayaan. Sinabi sa awit 34, 17 hanggang 18. Ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at kanyang inililigtas ang mga may bagbag na loob. Ang talatang ito ay isang napakagandang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Minsan, iniisip natin na ang ating panalangin ay hindi naririnig, na para bang ang Diyos ay tahimik sa ating paghihirap. Ngunit malinaw ang sinasabi ng awit 34, 17, ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya bingi sa ating mga panalangin. Naririnig niya ang ating iyak, ang ating mga hinaing at ang ating mga panaghoy. Maaring hindi niya agad ibigay ang sagot na ating inaasahan, ngunit ito ay dahil may mas magandang plano siya para sa atin. Ang sagot niya ay laging nasa tamang oras at ayon sa kanyang dakilang layunin para sa ating buhay. Bukod sa pakikinig sa ating panalangin, ang Diyos ay lumalapit sa mga pusong sugatan. Kapag tayo ay wasak at halos hindi na makabangon mula sa ating mga problema, hindi niya tayo iniiwan. Ang talatang ito ay nagsasabing ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak. Sa ating pinakamahina at pinakamasakit na sandali, doon natin mararanasan ang kanyang yakap at aliw. Hindi nangangahulugan na dahil tayo ay nananalangin ay agad nang mawawala ang ating problema. Ngunit nangangahulugan ito na hindi tayo kailanman lalaban ng mag-isa. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat pagluha, bawat pagdaramdam at bawat pagsubok. Siya ang ating sandigan sa panahon ng kahirapan. Sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalong lumapit sa Diyos. Sa halip na manlumo, hawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang ating mga pagsubok ay maaaring mabigat, ngunit may Diyos na nagsasabing, naririnig kita, hindi kita pababayaan. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang ating maaliw ang mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating panalangin, kundi siya rin ang nagbibigay ng kaaliwan sa ating mga pinagdadaanan. Minsan, iniisip natin na tayo ay nag-iisa sa ating pagdurusa, ngunit ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos mismo ang ating kaaliwan sa lahat ng ating kapighatian. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang pagsubok. Darating ang lungkot, sakit, at kawalan. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang nakaupo at nanonood mula sa malayo. Siya ay kumikilos, umaaliw, at nagpapalakas. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag tayo ay nalulungkot at nag-iisa, siya ang ating tagapagtanggol at kanlungan. Bukod sa pagtanggap ng kaaliwan mula sa Diyos, ang talatang ito ay nagtuturo rin ng isang mahalagang aral. Ang kaaliwan na ating natanggap mula sa Diyos ay dapat din nating ibahagi sa iba.
Kapag tayo ay pinalakas at inaliw ng Panginoon sa ating mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa iba. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ating karanasan upang maging liwanag sa iba. Ang ating mga pinagdaraanan ay maaaring maging inspirasyon sa mga taong dumaranas ng parehong pagsubok. Kapag nalampasan natin ang isang mahirap na sitwasyon, nagiging patotoo tayo ng kabutihan ng Diyos at nagkakaroon tayo ng kakayahang aliwin ang iba. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagbibigay ng kalakasan sa atin. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi lamang natin mararanasan ang Kanyang aliw, kundi matututo rin tayong ipasa ito sa iba. Tayo ay tinawag upang maging pagpapala sa iba, gaya ng kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa ating kahinaan. Sa tuwing tayo ay nakakaranas ng lungkot at pagsubok, alalahanin natin na hindi lamang tayo tinutulungan ng Diyos, tayo rin ay ginagamit niya upang tumulong sa iba. Ang ating pinagdaanan ay may layunin at ang layuning iyon ay upang ipakita sa iba ang dakilang pagmamahal ng Panginoon. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging kamatayan o buhay, mga anghel o mga kapangyarihan, mga bagay sa kasalukuyan o sa hinaharap, mga kapangyarihan, taas o lalim, o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos ay makikita natin sa Roma 8:38 hanggang 39. Walang anumang bagay ang maaaring makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito ay isang katiyakan na sa anumang pagsubok, sa anumang lungkot o sakit na ating mararanasan, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili at hindi nagbabago. Minsan, kapag tayo ay dumaranas ng matinding problema o pagkabigo, iniisip natin na baka nakalimutan na tayo ng Diyos. Iniisip natin na baka hindi na niya tayo mahal dahil sa ating mga pagkakamali o dahil sa bigat ng ating sitwasyon. Ngunit sinasabi ng talatang ito na walang anuman sa mundo ang kayang magpahiwalay sa atin sa Kanya. Walang kasalanan, walang pagsubok, walang pangamba, kahit kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa kanyang pagmamahal. Ito ay dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, walang hanggan, at laging nariyan para sa atin. Hindi tulad ng pagmamahal ng mundo na nagbabago at may kondisyon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman magwawakas. Kapag tayo ay nakakaranas ng lungkot at pakiramdam natin ay nag-iisa tayo, alalahanin natin ang katotohanan ito. Tayo ay minamahal ng Diyos nang walang pasubali. Kahit ano pa ang ating nagawa sa nakaraan, kahit gaano pa tayo kahina, siya ay patuloy na nagmamahal at naghihintay sa ating pagbabalik. Ang talatang ito rin ay nagpapalakas sa atin na harapin ang buhay ng may pagtitiwala. Wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin ang Diyos. Kahit dumaan tayo sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroon, nagmamahal, umaalalay, at nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng anumang pagsubok, hawakan natin ang pangakong ito. Tayo ay hindi kailanman mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang ating sandigan, ating lakas, at ating pag-asa. Anuman ang mangyari, tayo ay kanyang iniibig at hindi kailanman niya tayo iiwan. Sa tatlong talatang ating pinagnilayan, nakita natin ang isang hindi matitinag na katotohanan. Ang Diyos ay laging kasama natin, naririnig niya ang ating panalangin, at walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. Sa awit 34:17 hanggang 18,
Natutunan natin na naririnig ng Diyos ang iyak ng kanyang mga anak at siya mismo ang nagpapalakas sa mga pusong wasak. Hindi natin kailangang itago ang ating sakit o kahinaan dahil siya ang ating kanlungan at tagapagligtas. Sa 2 Korinto, unang aklat, 3 hanggang 4, nakita natin na ang Diyos ang ating kaaliwan sa bawat pagsubok. Hindi lamang niya tayo pinapalakas, kundi ginagamit din niya tayo upang aliwin ang iba. Ang ating mga pinagdaanang sakit ay may layunin upang maibahagi natin sa iba ang pag-ibig at habag ng Panginoon. At sa Roma 8:38-39, natutunan natin ang isa sa pinakadakilang pangako ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Maging ang ating mga pagkakamali, takot o pagsubok sa buhay ay hindi maaaring lumayo tayo sa Kanya. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kaya't sa anumang pinagdaraanan natin ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay kasama natin, nakikinig sa atin, at patuloy tayong iniibig. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sapagkat hindi niya tayo kailanman iiwan ni pababayaan.